Ako si Princess Castro, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa Myanmar, ligtas ng nakauwi ng bansa. ICC iimbestigahan kung kwalipikado si former President Rodrigo Duterte na bigyan ng legal aid. Senator Raffy Tulfo nais tiyakin ang pagkakaroon ng disenteng pamumuhay ng mga OFW. BOC at MITA nais magsagawa ng bagong sistema sa pag-aangkat ng karne. Marikina Mayor at ilang mga opisyal suspendido dahil sa umano'y maling paggamit ng PhilHealth funds. American rock band Mayday Parade balik bansa para sa kanilang 3 Cheers for 20 Years concert. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, target ng Department of Health o DOH na mapabakunahan ang mahigit 430,000 bata sa edad na 9 hanggang 59 na buwan sa Metro Manila laban sa tigdas. Ayon kay Dr. Lester Tan, na direktor ng DOH Metro Manila Center for Health Development, kung hindi maabot ng DOH ang kanilang target, maaaring magkaroon ng outbreak ng tigdas. Nasa 41,000 bata na ang nakatanggap ng bakuna at ipagpapatuloy pa ng DOH ang pagbisita sa mga komunidad at pagsasagawa ng pagbabahay-bahay upang hikayatin ang mga magulang na pabakunahan ang kanilang mga anak. Samantala, ligtas nang nakauwi ng bansa ang 30 Pilipinong biktima ng human trafficking sa Myanmar nitong Martes. Ito ay sa tulong ng Embahada ng Pilipinas at Migrant Workers Office sa Bangkok, Thailand. Sila umano ang mga nabiktimang na-recruit o inalok ng mga pekeng trabaho bilang sales representative sa Myanmar sa pamamagitan ng WhatsApp, Facebook at Telegram. Sa kasamaang palad, napilitan umano silang magtrabaho bilang mga online scammer na nakaranas ng pang-aabuso. Tumanggap ng tulong ang mga biktima tulad ng psychosocial services, legal aid at financial aid ng 50,000 pesos na mula sa DMW Action Fund at 10,000 pesos mula naman sa Overseas Workers Welfare Administration. Magandang balita po dahil bukas nang muli ang 4 na lanes ng NLEX northbound sa Marilao, Bulacan. Alauna ng madaling araw nitong Miyerkules nang buksan ang naturang daan. Matatandaang isinara ang ilang lanes nito matapos ang pagsabit ng truck sa ilalim ng tulay. Mas maaga sa inaasahan ang pagbubukas nito na dating sinabing 2 linggo pa bago maisaayos. Iimbestigahan naman ng International Criminal Court ang mga ari-arian at pinansyal na yaman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte upang matukoy kung kwalipikado siya sa legal na tulong na inaalok ng korte. Ayon sa pahayag ni ICC spokesman Fadi El Abdallah, ang ICC lamang ang makakapagdesisyon kung hindi kayang tustusan ni Duterte ang pambayad sa kanyang mga abogado. Matatanda ang sinabi ni Vice President Sara Duterte na pinag-iisipan nilang mag-apply sa legal aid program ng ICC para maibsan ang gasto sa pagliliti sa kanyang ama. Sa ating ulat panahon, isang low pressure area ang namumuo ngayon sa timog silangang bahagi ng Mindanao. Bagamat maliit ang tsansa nitong maging bagyo, asahan na uulanin ang ilang mga lugar na apektado ng LPA. Kasama na rito ang mga lugar ng Central Visayas, Eastern Visayas, Caraga, Davao Region at Siquijor. Susunod sa News Force.
DSWD nagpaabot ng tulong pangkabuhayan sa mga magsasaka at vendor sa Pangasinan. Potensyal na lunas para sa metastatic breast cancer, sinisiyasat na. Senator Raffy Tulfo nais tiyakin ang pagkakaroon ng disenteng pamumuhay ng mga OFW. Manatiling nakatutok para sa higit pang mabalita sa pagbabalik ng News Force. Hinimok ni Migrant Workers Committee Chair Senator Rafael Raffy Tulfo ang Department of Migrant Workers o DMW at Bureau of Fire Protection o BFP na bumuo ng isang task force na magsasagawa ng regular na inspeksyon sa mga accommodation houses ng mga overseas at local manpower agencies sa bansa. Ito ay matapos ang kamakailang pagbisita ng senador sa Dubai kung saan kanyang personal na nasaksihan ang kalunos-lunos na kondisyon ng accommodation houses na mayroon lamang maliit na espasyo, walang fire extinguisher at fire escape. Layo ng task force na masiguro na magkaroon ng makatao at disenteng living condition ang mga OFW na siya namang ipinangako ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na kanilang tutugunan at patuloy na i-inspeksyonin ang mga bahay bago ito payagang makapag-operate. Pagpapalakas sa mura at mas madaling akses sa pagkain, ilalapit na sa mga residente ng NHA sa pamamagitan ng kadiwa ng Pangulo. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Lumagda sa isang Memorandum of Understanding ang Department of Agriculture o DA at National Housing Authority o NHA upang isulong ang seguridad at abot-kayang pagkain sa pamamagitan ng programang Kadiwa ng Pangulo. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Loral Jr., ang kasunduan ay isang konkretong hakbang ng pamahalaan para tugunan ang mga hamong agrikultural at pang-ekonomiya sa bansa. Dito inilahad din niya na mahalaga ang pagsasama ng mga programang pangkabuhayan at sistemang pangpakain sa mga komunidad ng pabahay upang matiyak ang tunay na kaunlaran. Sa ilalim ng kasunduan, magtatayo ng mga kadiwa stores o centers sa mga proyektong pabahay ng NHA upang mas malapit sa mga residente ang mas murang produkto mula sa mga magsasaka. Dito tutulong ang DA sa pag-identify ng mga lugar at magbibigay ng logistical at technical support upang maisakatuparan ang programa. Pagbibigay din naman ni NHA General Manager Joe Bentay na layo ng kasunduan na mapabuti ang kabuhayan ng mga residente at tulungan din ang mga magsasaka na magkaroon ng mas malawak na merkado. Pahayag naman ni DA Assistant Secretary Genevieve Guevara, ang kasunduan ay bahagi ng mas malawak na layunin ng Kadiwa program na bumuo ng matatag na food supply chain para sa mga low-income communities. Dagdag pa niya, ang modelong ito ay hindi lamang tungkol sa pagbebenta ng pagkain kundi pati na rin sa pagbibigay kapangyarihan sa mga komunidad at suporta sa mga magsasaka at mangingisda. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nagpulong ang Bureau of Customs o BOC at ang Meat Importers and Traders Association o MITA upang talakayin ang mga issue sa pag-aangkat ng karne, kabilang na ang bagong Joint Administrative Order No. 01-2025. Tampok sa pag-uusap ang pagpapatupad ng digital na sistema para sa pre-border technical verification at cross-border electronic invoicing, gayon din ang koordinasyon sa Department of Agriculture at mga ahensyang gaya ng BAI at NMIS. Layunin ng BOC sa ilalim na pamumuno ni Commissioner Bienvenido Rubio ang mapabuti ang transparency, efficiency at compliance sa importasyon ng karne at iba pang regulated commodities.
Samantala, nasa higit 1,000 magsasaka naman at vendor sa Pangasinan ang inaasahang makinabang sa tulong pangkabuhayan na handog ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na 71 Sustainable Livelihood Program Associations ng lungsod. Layo ng tulong pinansyal na ito na matulungan ang mga benepisyaryo para sa kanilang agricultural business. Sa pangunguna ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, ipinamahagi ang 38 milyong piso para sa seed capital grant ng mga benepisyaryo. Isang grupo ng mananaliksik mula University of the Philippines Marine Science Institute ang nakatukoy ng potensyal na lunas para sa metastatic breast cancer. Sa panguna ni Marine Scientist Dr. Gisela Concepcion, natuklasan ng all-female team ang isang compound na kayang mapaliit ang tumor habang binabawasan ng nakakalasong side effects na karaniwang nauugnay sa chemotherapy. Ayon sa ulat mula sa World Health Organization, breast cancer ang pangunahing sanhi ng cancer-related deaths sa buong mundo na may 2.3 milyong kataong na-diagnose noong 2022. Habang ang Pilipinas naman ang isa sa may pinakamataas na insidente ng breast cancer sa Asia. Susunod sa News Force. Embahada ng Pilipinas sa Amerika, inaalam pa ang dahilan ng pagkakakulong ng isang Pinay green card holder sa US. Marikina Mayor at ilang mga opisyal suspendido dahil sa umano'y maling paggamit ng PhilHealth funds. Mga bagong inobasyon sa teknolohiya, tampok sa Philippine Tech Show 2025. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Sinuspinde ang alkalde ng Marikina pati na rin ang ilang mga opisyal nito dahil sa umano'y maling paggamit ng pondo para sa PhilHealth. Imbes kasi na para sa kalusugan ay sa ibang bagay inallocate ang naturang pondo. Para sa detalye narito si Francis Riudique. Pinatawan ng preventive suspension ng Office of the Ombudsman si Marikina Mayor Marcelino Teodoro at ilang pang-opisyal ng LGU dahil sa umano'y maling paggamit ng pondo na para sana sa PhilHealth. Nag-ugat ito dahil sa reklamo ng isang residente ng Marikina na iginiit na ang pondo ng LGU para sa PhilHealth ay inilaan sa mga bagay na hindi pangkalusugan. Labag umano ito sa Republic Act 11223 o ang Universal Healthcare Act. Tinatayang 130 million pesos ang umanong misuse funds ng LGU. Sa halip na maging pondo para sa mga programa ng PhilHealth ay inilaan ito sa mga IT equipment, pagsasaayos at pagme-maintain ng mga infrastruktura at iba pang materyales. Ayon sa pahayag ng Ombudsman, mayroon itong malaking ebidensya para sa posibleng kasong kaharapin ng mga akusado kaya naman minabuting tanggalin muna sila sa pwesto. Ayon naman sa Commission on Audit o COA, wala umanong matibay at katanggap-tanggap na paliwanag para ibahin ang alokasyon ng naturang pondo. Wala umanong kinalaman ng pinaglaanan tungkol sa emergency sa kalusugan o sa mga health programs. Tugon naman ni Mayor Teodoro, ang reklamo ay isang political harassment lamang. Kumpiyansa umano siya na matibay ang kanilang depensa at mapapatunayang hindi totoo ang mga alegasyon laban sa kanya at ng iba pang mga opisyal. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nagkaroon ng courtesy call si European Union Ambassador to the Philippines Massimo Santorio kay Department of Budget and Management o DBM Secretary Amenah Pangandaman. Dito pinuri ni Secretary Pangandaman ang matagal ng suporta ng EU sa mga proyektong pangkaunlaran, lalo na ang mas pinaigting na tulong para sa Bangsamoro Region. Kasama sa pagpupulong ang mga opisyal mula sa DBM at EU delegation na nagtutulungan sa mga inisyatibong tumutok sa edukasyon at green economy sa bansa.
Samantala, naghihintay pa ng angkop na sagot ang Embahada ng Pilipinas sa Estados Unidos ukol sa ulat ng isang Pinay na nakadetina ngayon sa Amerika matapos magbalik mula sa bakasyon sa Pilipinas. Green card holder ang Pinay na kinilalang si Llewellyn Dixon na isang migranteng Pilipino sa US 5 dekada na ang nakararaan. Ang mga may hawak ng green card ay tinuturing na legal ng residente ng US at may karapatan umano silang manirahan, magtrabaho at ma-access ang mga serbisyo sa bansa. Subalit sa kabila nito, maaari pa rin silang i-deport sa ilalim ng ilang partikular na sitwasyon. Tinitig ng anggulo sa pagdetina ng Pinay ang kasalukuyang mga patakaran alinsunod sa massive crackdown ng illegal immigration na isinusulong ni US President Donald Trump. Alinsunod sa layuning may pamala sa mga bagong inobasyon sa teknolohiya, gayon din na makabuo ng koneksyon at mapagbuklod-buklod ang iba't ibang bagong kasanayan at ideya ng mga leader ng industriya, muling pinangunahan ng PCTA ang paglulunsad ng Philippine Tech Show ngayong taon sa Pasay City. Narito ang ulat. Opisyal na binuksan ngayong Miyerkules ang Philippine Tech Show 2025 sa pangunguna ng Philippine Cable and Telecommunications Association o PCTA dito sa SMX Convention Center, Pasay City. Isinagawa ng mga opisyal ang ribbon-cutting event, hudyat ng pagsisimula ng kaganapan. Tampok sa naturang tech show ang mga pinakabagong inobasyon mula sa mga leader ng industriya sa cable television, telecommunications, IT services, internet service providers, fintech at data centers. Para sa taong ito, ang kaganapan ay may temang tech ecosystem, innovate, integrate, and inspire na layong pagbuklurin ng industry leaders, mga ahensya ng gobyerno at mga estudyante. Mas malawak rin ang espasyo ng kaganapan para sa kasalukuyang edisyon ng Tech Show ngayong taon. Ang naturang exhibit ay nagsisilbing plataporma para may pamalas ang teknolohiya, makabuo ng mga pakikipagsosyo na makatutulong sa paglago ng industriya. As we open the Philippine Tech Show 2025, we aim to inspire through networking, product presentations, and panel discussions on key issues facing the different industries and technologies today. Dagdag pa ni Event Chairman Ronald Manlapig na mahalaga ang pagbuo ng isang kapaligiran na magbubuklod sa industriya para sa kolaborasyon ng iba't ibang ideya upang tugunan ang mga hamon sa artificial intelligence, fintech at cybersecurity. Kabilang din sa mga bumisita sa kaganapan si Senator Grace Poe kung saan isa-isa nitong nilibot ang bawat tech booth upang makita ang mga inobasyon mula sa mga kalahok na kumpanya. Ang Tech Show ay taon-taong inoorganisa ng PCTA upang lubos na mapalakas ang industriya ng teknolohiya sa bansa. Mula rito sa Pasay City, Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Get ready, paraders! Dahil magbabalik bansa na ang American rock band na Mayday Parade para sa kanilang 3 Cheers for 20 Years in Manila na gaganapin sa ika-24 ng Setyembre sa Araneta Coliseum. Ito na ay kapitong pagkakataon na magtatanghal sa bansa ang banda. Ilan sa kanilang biggest hits ay Jamie All Over, Thunder, Stay at It Is What It Is. Magsisimula ang exclusive pre-sale ng tickets sa April 11 at 12 habang ang general sale naman ay bubuksan sa April 13 via Ticketnet outlets at online. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa Myanmar, ligtas ng nakauwi ng bansa. ICC iimbestigahan kung kwalipikado si former President Rodrigo Duterte na bigyan ng legal aid. Senator Raffy Tulfo nais tiyakin ang pagkakaroon ng disenteng pamumuhay ng mga OFW. BOC at MITA nais magsagawa ng bagong sistema sa pag-aangkat ng karne.
Marikina Mayor at ilang mga opisyal suspendido dahil sa umunoy maling paggamit ng PhilHealth funds. American rock band Mayday Parade balik bansa para sa kanilang 3 Cheers for 20 Years concert. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. Ako si Princess Castro at ito ang News Force.